Magandang araw, biyaya at kapayapaan. Apostol Miguel Anjos mula Ebanghelikal Simbahang Nabubuhay Kristo. Naparito batiin lahat hinirang Diyos, batong buhay, itinalaga Jesus pag-ibig, batiin walang kahulugan buhay, hindi nakakakilala sino Jesus, hindi nakakaalam tunay landas tungo kaligtasan. At ngayon, narito ako mula sa Pardo do Espiritu Santo upang makipag-usap sa inyo ng eksakto tungkol sa paksang ito, ang kahulugan ng buhay. Ngayon ay Disyembre 28, 2025, ang huling linggo ng buwang ito. Malapit na sa loob ng ilang araw, matatapos na ang isang malaking siklo ng buhay. At napakahalaga na sa mga panahong ito na mahalaga sa kasaysayan ng buhay ng mga tao, ng buhay, ng simbahan, ay maunawaan mo ang isang bagay na maaaring nakatago mula sa iyong puso, mula sa iyong isipan, sa buong buhay mo. Ang kahulugan ng buhay. Kung iyon ang pinakaninanais ng iyong puso, kung wala ito sa iyong mga nakamit, pero kung iyan ang pinakahinahanap mo, unawain ito ng lubusan, maging ang presensya ng isa na naparito sa mundong ito, na naging ganap na tao at namuhay sa gitna natin, laman na nanahan sa gitna natin, puspos ng biyaya at karunungan, at naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Iyan ang kahulugan ng buhay. Buwan na ng Disyembre. 28 sa ilang sandali. 31, magtatapos ang siklo ng 20-25. Ang buwang ito ay tinatawag na buwan ng mga ilaw, pista at alaala. Ngunit para sa maraming tao, ang buwang ito ay buwan din ng kawalan, ng mga sugatang alaala, ng mga tanong na walang sagot, ng tahimik na sakit. At marahil ay nagtataka ka, Apostol, hindi ko alam kung ano ang layunin ng aking buhay. Baka may nagsasabi na, bakit ako nagdurusa? Marahil ay may isang taong mas bukas sa mga tanong at nagtatanong, ngunit mayroon bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Kaya ang mga tanong na ito ay hindi nagpapakita ng kahinaan ni Numan. Ipinapakita nito na ang kanilang kaluluwa ay buhay at nauuhaw sa Diyos. Si Jesus ang nagsabi niyan, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Naririnig nila ang boses ko. Nakikinig ang aking mga tupa sa aking tinig at sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Walang makakaagaw nito sa aking mga kamay. Nakikinig ka sa Espiritu, nagsasalita sa iyong puso. Isa ka sa mga tupa ni Jesus noon paman. Marahil ay sangkot ka sa mga malabo, madilim o mahirap na mga relihiyon. Marahil ay nakulong ka sa mga tanikala ng espiritismo, pangkukulam, mga relihiyong Afro-Brazilian na nauugnay kay Satanas. Marahil ikaw ay isa lamang mananamba sa Diyos-Diyosan at naniwala siya sa idolatria na ito na hindi kailanman nagdulot sa kanya ng anumang resulta. At ngayon ay nakaupo ka sa harap ng telebisyong ito, ng teleponong ito, ng iPad na ito, ng computer na ito, na nagsasabing, gusto kong magkaroon ng layunin sa buhay. Kung sinasabi mo ito ay dahil isa kang tupa, dahil may ulo ng tupa sa lalamunan mo, dahil ikaw ay itinalaga sa pag-ibig, dahil ikaw ay tinawag, pinawalang sala, at niluwalhati, marahil ay hindi mo lang ito nauunawaan hanggang ngayon. Ang landas na iyong tinatahak ay hindi ang landas na patungo sa kaligtasan. Ang landas na patungo sa kaligtasan, ipapaliwanag ko ito sa iyo ngayon. Si Jesus sa Aklat ni Juan, Kabanata 14, versikulo 6, ay nagsabi ng salamat. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.
Si Jesus ang daan. Walang alternatibo, walang ibang paraan. Hindi niya sinabing, isa ako sa mga daan, isa akong relihiyon. Hindi niya sinabi iyon. Ipinahayag niya ang mga walang hanggang katotohanan, siya ang kataas-taasan, siya ang Panginoon ng mga Panginoon, siya ang Hari ng mga hari, siya lamang ang nag-iisa, ang tanging Diyos na dapat sambahin ng tunay sapagkat siya lamang ang katotohanan. Ako ang daan, ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Kaya nakikita mo na ang Diyos ay napakabuti, napakatotoo, napakabait, napakatapat. Napakatalino niya, kaya't nasabi niya, isinaayos ko ang isang pakikipagkita sa iyo sa pamamagitan ng isang propeta o sa telebisyon o sa pamamagitan ng social media, upang ang aking mga katotohanan ay maihayag sa iyong puso. Dahil ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Hindi isang shortcut si Jesus. Si Jesus ay hindi lamang isang plano para sa katapusan ng linggo. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang katotohanan. Ibig sabihin, walang katotohanan. Walang alternatibong landas, walang buhay sa labas ni Jesus. At naparito siya upang sabihin ito sa iyo ngayon, Disyembre 28, sa pagtatapos ng taong 2025. Kapag nabubuhay ang simbahan ni Kristo, ito ay magdiriwang, may mga kantata, may mga espiritual na palabas. Malapit na sa loob ng kaunting panahon ang dakilang bisperas ng bagong taon kasama si Jesus, ang dakilang paglipat sa bagong taon. At kinailangan mong makinig. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Aniya, ang dyablo ay naparito upang pumatay, magnakaw at sumira. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. At ang buhay na ito ay inihaharap sa pamamagitan ng paghahayag ng mensahe ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ay nagpapakita ng napakaraming bagay tungkol sa layunin ng Pasko. Napag-aralan na natin ito noong nakaraang linggo sa aralin na pakikipagkasundo. Ngunit ngayon ay ipinagdiriwang niya ang pinakadakilang regalo sa kasaysayan para sa iyong buhay. Ito ay ang pag-alam sa daan, sa katotohanan at sa buhay. Hindi ito tungkol sa pag-aaral, tungkol sa isang relihiyon, hindi ito tungkol sa paghampas sa sarili, hindi ito tungkol sa pagkagat ng dila o ng itaas na bahagi ng ulo, ng braso o ng talampakan. Hindi ito tungkol sa pagsasakripisyo ng iyong sarili, paglakad sa mainit na baga o pananakit sa sarili. Ito ang relihiyon, hindi ito gumagana, umaalipin ito, mas lalo ka nitong inilalayo sa Diyos. Nakakatakot makita kung paano nabulag ang mga tao ng kaaway ng ating mga kaluluwa na humahadlang sa kanila sa pag-unawa sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Pero ngayon, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga hari, ang Diyos na nagkatawang tao, ay dumating sa pamamagitan ng aking mga labi upang manghula na nagsasabi sa iyo, makipagkasundo ka sa akin. Naparito siya upang magpatawad, naparito siya upang ibalik ang nawala sa paningin ng tao. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 5, Talata 8, tingnan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, tingnan ang kahalagahan nito. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng ganito. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya ang kaniyang kamatayan ay hindi lamang isang minsanang kamatayan. Ang kamatayan niya ay kamatayan ko, kamatayan mo iyon. Namatay siya para sa atin, namatay siya para sa atin, namatay siya para sa atin. Naparito siya upang bigyang kasiyahan ang puot ng Diyos na laban sa atin. Nabayaran na ang halaga ng hustisya.
Ang halaga ng hustisya ay nabayaran sa pamamagitan ng sakripisyo ng mahal na Birhen sa Salvador. Si Jesucristo ang kordero ng Diyos na pinatay. Kaya ibig sabihin, na minahal ka na ng Diyos bago mo pa man ito namamalayan o namamalayan. Isang buong buhay. Ang kanyang dinala ay hindi pinaghirapan, ito ay natanggap, ito ay biyaya, ito ay isang regalo, ito ay biyaya. Alam mo kung ano, hindi mo kailangang maging lubos na perpekto. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng pasanin ng mag-isa sa iyong mga balikat. Alam mo, hindi ka pinapabigat ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang nagbubuhat sa iyo, nagtataas sa iyo. Kaya kung dumating ka sa araw na ito, ang huling linggo ng taong 2025, ang pinakahuling linggo ng Disyembre, kung dumating ka rito na lubos na pagod, pakiramdam na kulang ka, may dala kang mabigat na pasanin na hindi mo maibabahagi kahit kanino man, bitbit ang isang bagay na napakahirap sa aking damdamin, sinasabi ko sa iyo na dahil sa kapaligirang ito ng Pasko, sa halip na magdulot ito ng saya, nagdulot ito sa akin ng mapapait at mabibigat na alaala. Marahil ay may nakikinig sa akin na nagsasabing, Apostol, maraming beses ngayong buwan ko naisip ang pagpapakamatay. Nang walang nakakaalam, nagsimula akong gumamit ng matatapang na droga. Marahil ay nasangkot ka sa mga orgiya, labis na pag-inom. Marahil ay napasok ka na sa isang espiritual at malasatanas na patibong. At sabihin mo sa kanya, huminga ka ng malalim, ngayon na. Kapayapaan, tinatanggap ka ng Diyos, kung sino ka man. Siya ang nagsabi, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, anya, ang pasanin ay magaan, ang pamatok ay magaan. At sinabi niya, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Diyos ko, ito ang tawag ni Jesus. Naabot at nabighani upang magkaroon ng isang buong buhay, magkaroon ng makabuluhang buhay, magkaroon ng mga kasagutan sa buhay. Ito ang himalang inihanda ng Diyos para sa huling linggo ng taon. Ito ang tawag tungo sa kaganapan ng buhay kay Kristo, ang Kristong iyon na naging laman at tao roon sa Bethlehem sa Jerusalem. Hindi lang siya naparito para magbigay ng inspirasyon, naparito siya para magligtas, naparito siya para hanapin at iligtas ang nawala. Dinaig niya ang kamatayan, naparito siya upang magdala ng pag-asa, nagbubukas siya ng mga bagong landas. Sa aklat ng Juan 11:25, sinasabi niya ito. Juan 11:25, tingnan mo Biblia bago, anong kayamanan. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang naniniwala sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Walang relihiyon, walang Diyos, walang propeta sa mundong ito ang nag-aalok sa iyo ng pagkabuhay na mag-uli at buhay. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na mag-uli, ako ang buhay. Ang sino mang naniniwala sa akin kung gayon ay nakasalalay sa paniniwala. At alam mo na ang taong iyon, sa ganang sarili niya, ay hindi naniniwala. Ang banal na espiritu ay dapat lumapit sa kanya at pilitin siya at liwanagan siya, buksan ang kanyang mga espiritual na mata at abutin ang kaibuturan ng kanyang puso. Ibigay mo ang iyong buhay kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa katwiran.
Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagyakap sa katotohanan, pagiging ligtas, at pagpapahintulot sa liwanag na pumasok sa iyong kaluluwa. Ito ay nagpapahintulot sa biyaya na magpagaling, magpanumbalik at magbigay sa iyo ng isang bagong simula sa buhay. Ngayon, habang papalapit tayo sa mga huling minuto, nais kong direktang magsalita sa inyo, kayong mga nanonood ngayon. Habang ang mga lungsod ay nagniningning sa labas, marahil ang iyong kaluluwa ay nangangailangan ng mas dakilang liwanag, ang liwanag ni Kristo. Ang Pasko ay hindi lamang isang petsa, ito ay isang paanyaya para sa iyo na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan at isang bagong simula sa buhay. Kung ang kwento mo ay may kabanata, mahirap na mga kabanata, maaaring kung sa tingin mo ay may kailangang baguhin o kung ito ay ang Espiritu Santo na nagsasalita. Alamin mo ito, hindi pa tapos isulat ng Diyos ang kwento ng buhay mo. Ang biyayang nakakakita sa mundo ay siyang magsusulat ng isang perpektong kwento dahil siya ang may kalooban, siya ang may kakayahang maisakatuparan. Si Pablo ang nagsabi, "Ako'y lubos na naniniwala na ang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay siyang magpapatuloy nito hanggang sa huling araw." Manalig ka kay Jesus, isuko ang iyong buhay sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. At ang iba ay nasa Kanya, siya ang bahala, sabi ng salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Binabati ko kayong lahat ng isang tunay na manigong bagong taon. Huwag palampasin ang pagtanggap ng propesiya ng Diyos para sa 2026 sa bisperas ng bagong taon. Manigong bagong taon, maligayang natitirang bahagi ng taon. Ngayon ay ika-28, 29, 30 at 31, Miyerkules, bisperas ng bagong taon. Naku, ang Diyos ay luluwalhatiin at dadakilain. Ang kanyang kalooban ay laging mahahayag. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay malalaman ng lahat. Mga buhay ay mababago, maliligtas at sasagipin. Ito ang katuparan ng dakilang utos. Kaya tinatapos ko ang huling linggo ng buwan na niyayakap ang lahat ng buong puso. Nais ko sa inyo ang isang kahanga-hanga, puno ng korona at masaganang pagtatapos ng taon na puno ng kaluwalhatian ng Diyos. At nawa ngayong taon, habang nagtatapos ang siklo, ay magbukas ng isang dakilang bilang panimula. Tingnan natin ang 2026 sa paraang naaayon sa Biblia at espiritual. Pinakamahusay na pagbati sa lahat. Mahal ko kayong lahat. Sinasabi ko ito sa iyo sa espiritual na antas. Ngunit sinasabi ko sa iyo mula sa puso bilang isang pastol, bilang isang apostol ng Diyos. Ipinapahayag ko ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Ipinapahayag ko ang isang himala sa iyong buhay. Ipinapahayag ko ang mga bukas na pinto. Nagpapahayag ako ng mga katotohanang hindi mo kailanman maiisip. Naway ang mga sitwasyon, oportunidad at mga bukas na pinto ay mahayag sa iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Maligayang linggo, manigong bagong taon, manigong 2026. Biyaya at kapayapaan sa pangalan ni Apostol Miguel Angelo ng Pamilyang Apostoliko. At mula sa mga tao, mula sa simbahang ebanghelikal, si Kristong buhay. Mainit na pagbati sa lahat ng nasa Rio de Janeiro, Brazil at sa buong mundo. Isang yakap ng pananampalataya, isang yakap ng pagmamahal, biyaya at kapayapaan. Biyaya at kapayapaan.